Good day mga ka-fixit! Paano nga ba malaman kung kailan dapat magpalit ng gear na hindi ka tumitingin sa tachometer? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis. Okay mga ka-fixit, so naibahagi ko na sa inyo sa mga past episodes natin kung paano magpaarangkada ng sasakyan at kung paano magpalit ng gear using the tachometer as reference. Pero paano mga ka-fixit kung walang tachometer ang sasakyan o kaya naman ay sira ito? So paano gagawin natin mga ka-fixit? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon. So gawin muna natin yung mga ibinahagi ko na sa iyo sa mga last episodes natin. Gagamitin natin yung tachometer as reference, paparangkadahin ko yung sasakyan, and we will go through the gears na nagbe-base tayo sa ating tachometer. Okay? So baba natin yung handbrake, pasok natin sa first gear, nakatapak tayo sa foot brake dahil medyo pababa itong kalsada na ito. Antayin lang natin na maubos yung mga sasakyan sa likuran. Then gas ako, then clutch to the biting point. Ang gas ko 1,500 RPM. Then mag-shift ako to second gear at 3,000 RPM. Okay? Then mag-shift ako sa third gear at 2,500 RPM. I usually shift mga ka-fixit around 2,000 to 3,000 RPM. So at that range, no? Sa mga service roads and sa mga highways, no? Pero kapag sa mga expressways na mas nangangailangan tayo ng mas malakas na power, so I usually shift around 3,000 to 4,000 RPM, no? Depende sa required speed sa expressway. Okay? So, paano nga ba natin gagawin mga ka-fixit na makakapag-shift tayo through the gears, no? Without looking at the RPM or sa tachometer. So, huwag kang mag-aalala dahil meron namang paraan para gawin yan. Gamitin mo ang triple P. So, ano ba tong triple P na to mga ka-fixit? Ito yung pandinig, pakiramdam, at pamilyaridad. English, sound, feel, and familiarization. Okay? So, let your instincts guide you mga ka-fixit. So, sa umpisa mga ka-fixit, while you are practicing at baguhan ka pa lamang sa pagmamaneho, so you can use the tachometer as reference, no? Yun yung tinuturo ko sa mga past episodes natin, no? Na magpapaarangkada tayo from standstill, no? So gas up to 1,500 RPM, then clutch to the biting point. Okay? Para umarangkada ang sasakyan. So yun yung gas then clutch method na itinuturo ko, no? So kung di mo pa napanood yung episode na yun, lalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Pero kapag nagmamaneho ka na, no, and as you gain those driving hours and those driving experience, no, malalaman mo when and how to shift gears without looking at the tachometer. Then eventually magiging automatic reflex action to and muscle movement ng iyong katawan dahil makakasanayan mo na ito. Makakabuti din ito, no, sa iyong pagmamaneho para mas makafocus ka sa kalsada and makapag-concentrate ka sa iyong pagmamaneho. You don't have to you don't have to think about the tachometer kung nasang RPM ka na. So kapag ang ingay ng makina ka-fixit is a high pitch sound, no? High pitch meaning mataas na ugong, no? Mataas na pag-ugong. So that's the time na you need to upshift. So magdadagdag tayo ng gear. So meaning ito kagaya nito, nasa first gear ako, no? Magbibigay ako ng gas, then clutch to the biting point. Ayan, hindi ako tumitingin sa tachometer, ha. I just know, no, base sa tunog ng makina, sa ugong ng makina, and sa speed ng vehicle, yung sa pakiramdam ko na speed ng vehicle, no, I just know na nandun na ako sa particular RPM na yun, 1,500 to 2,000 RPM. Then I will put the clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. So dahil palagi kong ginagawa yon at sanay naman ako dito sa sasakyan na to, no,
Matagal ko na rin minamaneho itong sasakyan na to, no. Yung familiaridad, no, or yung familiarity ko sa sasakyan na to, mataas na level na, kaya I am able to drive it kung saan man ako pupunta without looking at the tachometer. So kapag ang tunog naman ay low pitch sound, mga ka-fixit, meaning low pitch, ibig sabihin mababaw yung tunog or malalim, no? Lalong-lalo na kapag medyo nagba-vibrate na yung makina, mararamdaman mo rin yan sa yung manubela at sa yung pagkakaupo, lalo na pag malakas na yung vibration. Ibig sabihin, nag-i-struggle na yung makina, no, na patakbuhin yung sasakyan on that particular gear. So ibig sabihin, kailangan mo magbaba ng cambio. Meaning, lalong-lalo na kapag mga nasa uphill ka, tapos naka 4th gear ka, hindi kaya nung sasakyan na akitin yung uphill na yun sa ganong gear. Malamang dahil medyo mabagal yung takbo ng sasakyan, walang buwelo, o may karga yung sasakyan, no, or underpowered yung sasakyan para sa particular uphill na yon. So ibig sabihin, kaya siya nagba-vibrate, ay kailangan mong magbaba ng cambio. So ibig sabihin, kailangan mong ibaba to 2nd gear or 1st gear yung transmission ng iyong sasakyan, no, para makaakyat sa particular uphill na yon. So ito na, sa downhill tayo, mga ka-fixit. Naka 2nd gear tayo, kaya gamit natin yung engine brake ng 2nd gear. Mapapansin nyo, hindi ako tumatapak sa gas. Ayan, naka engine brake lang tayo, 2nd gear. Okay, so hindi ko naririnig yung makina na nag-i-struggle or nahihirapan. Tama-tama lang yung 2nd gear para dun sa downhill na yon. Okay, so stop and go traffic na naman tayo. So ang gagawin ko, mga ka-fixit, papatayin ko yung ating aircon at ibababa ko yung bintana, no, para mas marinig ninyo yung ugong ng ating makina. So I do hope na sana rinig ninyo. Magmamask lang ako, no, kasi open yung bintana natin. So sinasadya ko na medyo pataasin yung RPM, mga ka-fixit, kasi para mas marinig ninyo yung ugong ng makina, no. So I do hope na sana naririnig ninyo. So yung stoplight natin ay sira, so minamanage lang ng mga enforcer. So liliko lang tayo dito, medyo downhill to, mga ka-fixit, tapos biglang mag-uphill, no? Pakinggan nyo yung ugong ng makina. Sasadyain ko na naka 4th gear, kaya medyo hirap yung makina, nag-i-struggle siya, nahihirapan siya. Kaya ang gagawin ko, ibababa ko to 3rd gear. Medyo hirap pa rin kasi mabagal yung takbo natin, ibaba natin na 2nd gear. Ayan. So mararamdaman mo yon na nahihirapan yung iyong makina kapag sa mga uphill, medyo ano siya, no, medyo bumabagal yung takbo. Tapos kahit nabigyan mo pa siya ng gas, diinan mo yung gas,
parang hindi siya umaabante or nahihirapan siyang umabante. So ibig sabihin lang nun mga ka-fixit, yung particular gear na naka-engage sa transmission mo, hindi niya kayang paandarin or hindi niya kayang paabantehin ng tama or maayos yung sasakyan doon sa particular uphill na yon. Kaya makakaramdam ka ng struggle mula sa makina na nahihirapan siya. Tapos maririnig mo rin yung makina na nahihirapan siya. So yung kanyang tunog ay yung low pitch or deep sound, malalim na tunog. So ibig sabihin hirap yung makina na humatak, Kaya ang gagawin mo kapag ganung mga pagkakataon, without looking at the tachometer, magbaba ka ng gear. Ibig sabihin kung kasalukuyang naka-engage ay 4th gear or 5th gear, pwede mo yang ibaba to 3rd gear, Pero kung hindi pa rin kaya ng sasakyan na umahon sa ganung klase ng uphill, nahihirapan pa rin yung sasakyan, nararamdaman mo naman yon, ibaba mo siya to 2nd gear. So last resort mo na yung 1st gear kung hindi talaga kaya. Kasi pag bigla mong pinasok ng 1st gear, tapos medyo mabilis pa yung takbo mo, let's say nasa around 30 kilometers per hour pa yung takbo ng iyong sasakyan, at pinilit mong ipasok sa 1st gear, maaaring magka-problema yung transmission mo. Makakaramdam ka ng biglang pagkanggaro ng sasakyan dahil very much uneven yung engine speed sa transmission speed, And worst case, maaari pong magka-problema yung transmission kapag pinilit mong ipasok sa 1st gear at that high speed. So be conscious lang when changing down a gear sa mga ganong klase ng senaryo. Dapat tama yung speed na tinatakbo ng sasakyan sa gear na ipapasok mo. Kung gusto mong malaman yung more information sa particular topic na yan, yung how and when to change gear in a manual transmission car, so maglalagay ako ng link ng video na yon sa copyright portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay, so nandito tayo sa downhill. Gagawin ko 3rd gear, mga ka-fixit. Kaya medyo mas mabilis yung takbo natin kumpara kanina nung naka 2nd gear tayo, Kasi yung gearing ng 3rd gear mas mataas. So mas kaya niyang i-handle yung ganitong speed. Mas mahina yung kanyang engine brake kumpara sa engine brake ng 2nd gear. Kaya mas mabilis yung takbo ng ating sasakyan na without giving gas and without hitting the brakes, So ka-fixit, yung sinasabi ko nga pala na high pitch sound na maririnig mo sa makina kapag paakyat yung RPM mo habang nagbibigay ka ng gas. Yung high pitch sound, wag mo lang intayin na masyadong tumaas yung high pitch sound na yun, mga ka-fixit. Pakinggan mo mabuti, pakiramdaman mo yung tunog ng makina mo at yung takbo ng iyong sasakyan para malaman mo kung kailan ka makakapagpalit ng gear or makakapag-upshift na hindi masyadong mataas yung high pitch sound ng iyong makina. Yun nasa tamang level lang, mga ka-fixit. Kasi pag masyado na rin mataas yung high pitch sound na sinasabi ko na pakikinggan mo, ibig sabihin masyado na mataas yung RPM level ng makina mo. Hence, masyado siyang kumakain ng maraming gasolina or crudo, mga ka-fixit. Ganon din naman pagdating sa downshifting, mga ka-fixit, yung low pitch sound na sinasabi ko naman, kapag bumabagal yung takbo ng makina, so wag mong intayin na mag-struggle or mahirapan yung makina mo. Wag mo antayin mag-vibrate. So ibig sabihin, pag nararamdaman mo medyo bumabagal yung takbo ng makina mo on that particular gear, pwede ka nang magbaba to a lower gear, mga ka-fixit, para magkaroon ulit ng sapat na torque or sapat na power yung iyong makina para umandar ng maayos.
Base yan sa ano, base yan sa speed na tinatakbo ng iyong sasakyan. So makakatulong din ito mga ka-fixed para maging swabe yung pag-arangkada mo, maging swabe yung iyong pagmamaneho, at maging swabe yung inyong biyahe. So ulit-ulitin mo lang yung proseso na ito habang ikaw ay nagmamaneho, upang maging familiar ka sa iyong sasakyan at maging instinct mo na ito, no? Maging instinct na ito ng iyong katawan, maging voluntary action at muscle movement ng iyong katawan yung mga action na ito, para hindi mo na kailangang gamitin yung iyong tachometer as basis habang ikaw ay nagmamaneho, no? Para kasi yung pagtingin-tingin sa iyong tachometer habang ikaw ay nagmamaneho, may mga instances na nakaka-distract din yan, at nakakabawas sa iyong focus and concentration sa pagtutok mo sa kalsada habang ikaw ay nagmamaneho, no? So, ka-fixed, ka-fixed, you should learn, no? You should learn to hear, no? Pakinggan mo yung ugong, yung tunog ng iyong makina. Pakiramdaman mo yung bilis ng takbo ng iyong sasakyan, no? At magiging familiar ka, no? Magiging familiar ka sa gamit mong sasakyan, at sa mga susunod na pagkakataon, no? Matututunan mo na mag-shift ng gear na hindi ka tumitingin sa tachometer. Ayan, pakinggan mo. Di ba mga ka-fixed? Ay doon na sana naririnig mo ng maayos, no? Okay mga ka-fixed, so naiintindihan ko naman, no, na hindi pare-pareho ang bawat tao sa usapin na to, no? Magkakaiba tayo ng level ng pandinig, magkakaiba tayo ng level ng pakiramdam, no? At yung abilidad natin na mag-familiarize or maging familiar sa kahit na anong ginagawa natin, magkakaiba din mga ka-fixed. Okay? Ganun pa man, no, mga ka-fixed, naniniwala ako mga ka-fixed na with time and practice mga ka-fixed, no, makukuha at magagawa mo ito ng maayos. Basta yung knowledge lang na na-acquire mo from our channel Fixit Dennis, at sa mga iba pang mga tutorial channels dyan for driving, gamitin mo ng maayos, then i-apply mo sa iyong everyday driving, no, matututunan mo yan with time and practice mga ka-fixit. With that being said mga ka-fixit, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fixit Dennis Facebook page. So once again, I'm Dennis of Fixit Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!